Sa may init na balita ngayong Sabado, lalaki sa Cavite, binaril sa katinangay ang motorsiklo niya. Biktima, inakalang prank lang ang pang-hold up. Basketball sa Pangasinan, nauwi sa Rambulan. Ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inendorso ng grupong Akbayan, isaan niyang uri ng pangaharas at pag-abuso sa proseso. Akbayan, umalma. It rattled her enough to release a video message. Naga Mayor Leni Robredo at ilang mambabatas na bahagi ng oposisyon nagsama-sama sa isang pulong. Bagyong Basyang, nag-iwan ng kaliwat kanang pinsala sa ilang probinsya. Kumpirmadong nasawi, umabot na sa 8 ayon sa OCD. Ashley Ortega excited na sa kanyang pagbabalik afternoon prime. At ang heartwarming closeness ng ilang pet lovers at kanilang fur babies. Nakatuto kami. 24 Magandang hapon po. Ninakawan na nga, binaril pa ang isang lalaki sa General Trias, Cavite. Ang biktima una raw inakalang prank lang ang pang-hold up sa kanya. Nakatutok si Jonathan Andal. Bibili lang daw sana ng kape ang lalaking ito. Pero maya-maya'y nakita na lamang siyang nakahandusay sa kalsada at namimilipit na sa sakit. Nabaril pala siya sa bandang Balakang. Nangyari ito maghahating gabi noong Huwebes sa General Trias, Cavite. Sa inisyal na impormasyon ng pulisya, nakaparada ang motorsiklo ng biktima nang may isa pang motorsiklong sakay ang 3 lalaki na huminto sa kanyang likuran. Doon na raw pilit na kinuha ng mga sospek ang susi ng motor at bag ng biktima. Wallet, cellphone, lahat ng cards niya nandun, o nga ID niya. Pinaril pa siya dito sa may singit. Nakatakas na po yung mga suspect. Then naglapitan yung mga tao. Tinangay din ng mga sospek ang motor ng biktima. Inakala pa raw na prank lang ang insidente. Nilapitan siya, sabi niya, akin na to, akin na to. So siya, parang na-culture shock siya na, ano to, prank ba to? O ano, kasi wala namang nag-hold up to. Doon na raw bumunot ng baril ang isa sa mga sospek at pinaputukan ang biktima. Kasalukuyang nagpapagaling ang biktima matapos operahan. Napuruhan yung pelvic niya, sira talaga, so kailangan talaga ma-hip replacement. Ayon sa General Trias Police, batay sa mga kuha ng CCTV, nakaputing kamiseta at puting helmet ang isang sospek, habang ang dalawang iba ay kapwa naka-jacket. Patuloy na inaalam ang kanilang pagkakakilanlan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Tinawag na walang basihan at pawang pamumulitika ni Vice President Sara Duterte ang ikalawang impeachment complaint laban sa kanya. Ang sagot ng Akbayan Party List na nag-endorso sa impeachment complaint, puro palusot ang Vice Presidente. Nakatutok si Darlene Kai. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa ikalawang impeachment na isinampa ng civil society at religious groups na inendorso ng ML Party List at Akbayan Party List. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Binanatan niya rin ang grupong Akbayan at si Senator Risa Hontiveros na dating naging kinatawan ng Akbayan Party List. Walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Isa raw uri ng harassment ang tangkang impeachment laban sa kanya. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap
sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sabi ni Buwelta Vice ng President akbayan, Sara puro Duterte, palusot daw ang bisi at hindi pa rin maipaliwanag kung saan napunta ang mahigit 612 million pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Funny. For something she insists has no merit, it rattled her enough to release a video message. Not to answer the serious charges, pero para atakihin ang akbayan at ang aming senadorang si Risa Ontiveros. Tama na ang palusot, Madam Sara. Stop panicking and prepare to be impeached. Sa isang pahayag, sinabi ni ML Party List Representative Laila De Lima na matibay ang ebidensyang inilatag sa inendorso nilang impeachment complaint. Patunayan daw dapat ng bise na walang basihan ang mga alegasyon dahil kung hindi, dapat daw siyang managot sa mga akusasyon ng paglustay sa pera ng taong bayan. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Senator Hontiveros. Nasa tanggapan na ni House Speaker Bogie D ang dalawang verified impeachment complaints laban sa bise. Ang inaabangang susunod na hakbang ay ang maisama ito sa order of business sa plenaryo ng Kamara. Ang nagpakilalang dating civilian intelligence agent ni VP Sara at ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Ramil Madriaga, handa raw humarap sa pagdinig sa Kamara sakaling ipatawag siya. Ilan sa mga akusasyon ni Madriaga ay pinondohan umano ng mga drug dealer at pogo ang election campaign ni VP Sara noong 2022. Siya rin daw ang bagman o taga-deliver ng bise ng malalaking halaga ng pera. Pero paglilinaw ni Madriaga, walang lumapit o nag-abiso sa kanya na isinama ang kanyang affidavit sa reklamong inendorso ng Akbayan Group. Nung may file tong impeachment na to, hindi ko nga namin alam na gagamitin. Sa news report ko lang nalaman na ginamit pala nila as one of the grounds. After filing, wala hong lumalapit na i-ready na or what. Nauna nang pinabulaanan ni VP Sara ang mga alegasyon ni Madriaga. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Dalawa po ang nakikitang dahilan ni Senate President Tito Soto kung bakit nagkaroon ng banta sa kanyang Senate presidency. Ang trigger dito is the removal of Senator Amy Marcos from the Committee on Foreign Relations. Yung hindi naman official at saka draft report na kumalat kasi biglang na-agitate yung mga nababanggit doon. Giit pa ni Soto, hindi siya ang problema kaya may banta ng pagpapalit sa liderato ng Senado dahil wala naman anyang nagrereklamo sa kanyang pamumuno. Itinanggi na ni Senadora Amy Marcos na may kinalaman ang pagtanggal sa kanya bilang chairperson ng Senate Foreign Relations Committee sa mga nagaganap kaugnay ng liderato ng Senado. Nawalan po ng tirahan ng nasa 60 individual sa sunog sa Sampaloc, Maynila. Nakatutok si Bea Pinlac. Binulabog ng naglalagablab na apoy ang mga residente ng Barangay 508 Sampaloc, Maynila pasado alas 10:30 kagabi. Hindi bababa sa 2 ang sugatan sa sunog na tumupok sa 15 magkakatabing bahay ayon sa Bureau of Fire Protection. 20 pamilya o 60 katao ang nawala ng tirahan. Kahit isang gamit wala. Wala lang tira sa amin. Kala nga namin patay na kami. Ito lang ang naisip kong bitbitin. Ito lang. Dahil ito may buhay. Akala namin hindi makakalabas mga kapatid ko. Nagsasisigaw kami, nag-iiyak kami, takot na takot. Kasi di bali na yung okay lang yung bahay, wag lang yung buhay ng mga kapatid ko. Nahirapan ang mga bumbero na pasukin ang makitid na daan patungo sa mga nasusunog na bahay. May mga nagkalaglagan na rin ng mga debris galing dun sa nasusunog. So medyo dun po tayo nahirapan pumasok kasi masikip po yung daanan. Nagputukan na rin ang mga kawad ng kuryente. Ang iba, nagsilaylayan na. Una, usok lang po, usok lang. Kasi pag dating po namin doon, sobrang lakas po. Kinailangan munang patayin ang linya ng kuryente sa lugar para iwas disgrasya. Humigit kumulang 75,000 pesos ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog na umabot ng unang alarma. Mag-aalauna kaninang madaling araw nang maapula ang apoy. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Isinilalim po sa state of calamity ang Iligan City dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Basyang. Hahanapan naman ng paglilipatan ang mga nakatira malapit sa landslide-prone area sa Cagayan de Oro City.
kung saan 4 na magkakamag-anak ang nasawi. Nakatutok doon live si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Pia, ang 4 na labi ng mga nasawi sa landslide sa Cagayan de Oro City ay nakaburol na ngayon. Samantala, isang lugar sa Cagayan de Oro City ang lubog pa rin sa baha. Lubog pa rin sa hanggang hitang baha ang Purok 11, Sitio Baloy sa Barangay Kugman, Cagayan de Oro City. 2 araw matapos manalasa ang bagyong Basyang. Ayon sa mga residente, pahirapan ang kanilang paglabas-pasok dahil hindi pa rin humuhupa ang baha. Nasa mahigit 10 pamilya daw ang nakatira sa lugar kung saan 2 araw na din daw stranded, kaya gumawa na sila ng paraan. Ang 4 na magkakaanak na nasawi sa landslide sa Barangay Agusan, nakaburol na, pansamantalang inilagak ang kanilang mga labi sa CDRRMD substation at dadalhin sa Don Carlos Bukidnon para doon ilibing. Naman akong mama ug mga igsoon dito, mapoy gusto nila sa akong mga igsoon nga dito pod. O ang 4 unta pero ang 3 na lang kay namay amahan mo claim maning isa. Si Ria Lab sa Lubo ang amahan mo claim man. Pag-uusapan pa ng mga magulang ng 12 anyos na biktima kung saan siya ihihimlay. Bumisita si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy sa kaanak ng mga nasawi at naghatid ng tulong. Hahanapan ng malilipatang bahay ang mga nakatira malapit sa landslide area. I-recommendar sa MJB nga no build zone na siya kay tungod kay prone man gyud sa baha. Wala na kasiguruhan sung bako mubalik na pubalik nga dunay landslide kay di mamatag na ang panahon. Sa ngayon, nananatili sa Barangay Agusan Covered Court ang mga inilikas na residente habang hinahanapan sila ng malilipatan. Sa Iligan City, puspusan ang clearing operation sa mga putik at basurang iniwan ng bahang bunsod ng bagyo. Ayon sa Iligan City Safety Information Office, 5 na ang naitalang patay sa lungsod dahil sa bagyo. Sa lawak ng pinsala ng bagyo, isinailalim na sa state of calamity ang lungsod kahapon. Kanina, bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga evacuation center. Napag-usapan namin ni Mayor yung mga nasira ang bahay, pagtutulungan namin ng DSUD para magkaroon ng financial assistance. May mga livelihood na naapektuhan kasi hindi sila makapasok ng trabaho dahil naglilinis ang bahay. Magka-cash for work ang DSWD. Pia, hinihikayat ng Cagayan de Oro City LGU ang mga apektadong residente na pumunta sa opisina ng CSWD at City Housing, Urban and Development Department para na rin maproseso ang kanilang mga housing application. Pia? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. At susunod, tricycle sinalpok ng SUV, ang tumilapong driver patay. Basketball game sa Dagupan, nauwi sa rambulan. At tubig sa Niagara Falls, nanigas. Kuya Kim, ano na? Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Kami ang Team Totoo. Maaasahan niyo kami sa laban kontra fake news dahil ito ay malaking banta sa demokrasya at mabuting pamamahala. Naniniwala kami na ang responsableng pagbabalita ang pinakamalakas na sandata laban sa fake news. Naninindigan kami
na walang lugar sa ating lipunan ang maling impormasyong nagpapanggap na totoong balita. Naniniwala kaming dapat tigilan ang mapaninlang na impormasyon Na layong lokohin ang taong bayan. Ang aming panata, labanan ng fake news sa abot ng aming makakaya. Ang aming panata, Bantayan ang mga magtatangka na magpakalat ng maling impormasyon. panata naming tumupad. Sa pinakamataas na pamantayan sa aming pag-uulat. Panata naming tiyakin na sinuri at mapagkakatiwalaan ng impormasyon bago ito ibalita. Panata naming gawin ang lahat Para di malusutan ng fake news. Ang panata namin, ipakita sa publiko kung paano matutukoy ang fake news para sama-sama tayong labanan ito. Kami, ang Team Totoo. Magkaisa tayong labanan ang fake. Ang hindi ko makakalimutan ay burol ni then Pope John Paul II. Natutunan ko yung kahalagahan ng pagkukwento kung para kanino mo ginagawa yung storya. Kailangan yung mga nanonood ay makaka-relate dun sa binabalita mo. Mga balitang hindi mo na kailangan hintayin. Pwede mong pakinggan ang 24 oras kahit saan, kahit kailan. ang pinakamalalaking balita kasama mo na sa araw-araw. 24 oras podcast Balita na pwede mong dalhin kahit saan. para sa mas malaking misyon. At mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Oo nga. Biglang sinalubong na isang SUV ang magkakasunod na tricycle na yan sa barangay San Jose sa Bulacan, Bulacan. Nakaiwas pang isa sa mga tricycle pero nasalpok ang kasunod nito. Patay ang tricycle driver na tumilapon sa kalsada at sugatan ang kanyang asawa at anak. Maharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng SUV na nagpapagaling sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Imbis na laro, rambulan ang natunghayan sa isang basketball court sa Pangasinan. Ang mitya, nagkapisikalan ang mga manlalaro ng magkalabang koponan. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Ilang segundo bago matapos ang third quarter ng basketball game ng mga kabataan sa Barangay Pantal sa Dagupan City, nagkapisikalan ang dalawang player ng magkalabang team hanggang sa nagkatulakan at sumali na rin ang ibang manlalaro at nauwi na sa rumble. Inamban po ng isang team yung nagsikil po sa kanya. Kasi nakababa na po yung mga players. Tapos nung pababa, tumakbo po yung isang team, bigla niya pong sinapak sa likod. Ipinatawag sa barangay ang mga sangkot sa gulo na edad 17 hanggang 18. Pati kanilang mga magulang. Nagpasya ang sangguniang kabataan na iban o pagbawalan ng maglaro sa kasalukuyang liga ang mga sangkot sa gulo. Matapos ang insidente, inutos ng barangay chairman ang pagbabantay ng mga tanod at pulis sa tuwing may laro ang mga kabataan. Automatic na may magbabantay na po para iwas yung gulo. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Bukod po sa makapal na putik, problema ng ilang residente sa Agusan del Norte ang supply ng malinis na tubig. Matapos po masira ng bagyong Basyang ang tubo sa water reservoir. At mula sa Kitcharao, Agusan del Norte, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Pia, perwisyo ang dala ng pagbaha dulot ng bagyong Basyang sa mga residente sa Kitcharao, Agusan del Norte dahil sa naiwang makakapalaputik. Problema rin nila ang malinis na maiinom na tubig. Humupa na ang bahang dulot ng bagyong Basyang sa barangay Mahayahay, bayan ng Kitcharao, Agusan del Norte. Pero sakit sa ulo naman sa mga residente ang iniwang makapal na putik. Di daw malikayan ma'am nga makatuwang ahong luha man ba nga magunahuna nga ingani among sitwasyon. Masayang ang mga gamit. Malubog sa baha.
Sinisi ng mga residente ang kawalan ng dike sa ilog dahil sa tuwing umaapaw ito dahil sa pagulan ay diretso ang bulusok ng tubig sa kanilang mga bahay. Ang aho lamang panawagan nga ilan ng kuano ng suba daykan kanang duha ka suba kinahanglan na daykan para ang mga tao dinhi dili na malisang og panahon na ay bagyo. Itong kinatatayuan ko ngayon, ito yung original na course o dinadaluyan ng tubig ng kanilang ilog rito sa Barangay Mahayahay. Pero matapos ang pagragasa ng pagbaha dahil sa bagyong Basyang, ito na ang bagong dinadaluyan ng ilog papunta ng Mangkas River. Nasira ng baha ang mga tubo ng tubig na konektado sa kanilang water reservoir. Kaya ikinabit na lang nila ang putol na tubo sa bukal para may pagkukuhanan ng panligo at panlaba. Problema nila ngayon ang maiinom na malinis na tubig. Sa Barangay Balangayan, perwisyo naman sa mga residente ang gumuhong lupa sa bahagi ng kasadang papuntang sitio Zapanta Valley. Ngayong araw, nakatakdang magsagawa ng clearing operation ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Pia, sa tala ng MDRRMO Kitcharaw, 4,000 individual ang apektado sa bayan dahil sa bagyong Basyang. Pia. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Samantala, 28 radio challenge ang natanggap ng eroplano ng BFAR mula sa barkong pandigma ng China habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Namataan din ang isang unidentified fighter jet na ayon sa Philippine Coast Guard ay posibleng galing China. Nakatutok si Jonathan Andal. 45 nautical miles pa lang mula sa Agno, Pangasinan, tinadtad na agad ng 28 radio challenges ng barkong pandigma ng China ang eroplano ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na papunta kahapon sa Bajo de Masinloc. They are telling us to leave immediately. Napakalapit pa nito sa coastline ng Luzon, and yet we are already being challenged ng Chinese Navy forces. The Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources are all civilian government agencies. We are not there to escalate or to provoke anybody. Niradyoan sila pabalik ng PCG at BFAR at kalaunay nakalusot papuntang Bajo de Masinloc. Pero di kalayuan sa Bahura may lumilipad namang unidentified fighter jet na posibleng sa China rin, sabi ng PCG. This is how blatant itong ginagawang harassment ng Chinese government sa atin. Obviously to threaten and to stop our routine NDA flight na ginagawa natin sa Bajo de Masinloc. Pagdating sa Bajo de Masinloc, 2 boya ng China ang nakita ng PCG. Isa nasa loob ng lagoon, isa naman ang nasa labas, 2 nautical miles mula sa Bahura. Pero hindi na ito bago, sabi ng Coast Guard. Ito rin daw kasi ang mga nakitang boya doon noong nakaraang taon. Matapos ideklara ng China na gagawin nilang National Natural Reserve nila ang pinag-aagawang Bajo de Masinloc. What we are preventing from happening is kung sakaling madadagdagan pa to or may itatali sila rito or may gagawin pa silang iba. Hindi ba ito pwede tanggalin ng Philippine Coast Guard, sir? Well, those are operational details. Samantala, sabay na nagsanay ang Air Forces ng Amerika at Pilipinas sa himpapawid mismo ng West Philippine Sea. Ang senaryo, air defense o pagdepensa sa himpapawid. Sa videong ito, makikitang sabay sa ere ang isang B-52 bomber aircraft ng Amerika at ang 2 FA-50PH fighter aircraft ng Pilipinas. Para ito sa ginawang bilateral bomber air patrol and live drop exercise mula February 2 hanggang kahapon February 6 sa Tarlac City at sa West Philippine Sea via Luzon Strait. Sinanay rito ng magkaalyadong bansa ang kanilang airspace coordination, command and control integration at joint operational response. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andala, nakatutok, 24 oras. Naging instant attraction ng bagyang pagyelo ng isa sa pinaka-iconic na talon sa buong mundo. Maging ang ilan nating kababayan doon namangha. Pero bakit nga ba naging partially frozen ang Niagara Falls? Kuya Kim, ano na? Isa ito sa pinaka-iconic na natural wonder sa buong mundo. Ang talong ito,
Hindi man ang pinakamataas, pero ibang pinapamalas nitong lakas. Matatagpuan ito sa border ng Ontario, Canada at New York sa Amerika. Ito ang Niagara Falls. Ang kababayan natin sa Canada na si Seaporth, binisita ang talon kamakailan at laking gulat niya sa kanilang nadatnan. Ang Niagara Falls kasi partially frozen. Sobrang ganda. First time namin both na makawitness ng frozen talaga yung area. May mga nabuong ice formation sa mga railings, puno at bangin sa paligid ng talon. Kakaiba siyang experience during the winter. Ang bahagyang pagyelo ng Niagara Falls, bunsod sa napakatinding lamig ng panahon at pagdaan ng Arctic air mass sa rehiyon. Pero paglilinaw ng pamunuan ng Niagara Parks, dahil sa volume at sa constant movement ng tubig sa talon, malabo daw na maging completely frozen ang Niagara Falls. Pero alam niyo ba na minsan ang pansamantalang huminto ang daloy ng tubig sa Niagara Falls? Nangyari ito noong 1848, pero hindi dahil nagyelo ito. Na-block kasi noon ang water flow na magka-ice jam sa Lake Erie. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Abangan! Naga Mayor Leni Robredo at ilang mambabatas na bahagi ng oposisyon nagsama-sama sa isang pulong. At tinutugis na most wanted na si Atong Ang wala sa Cambodia ayon mismo sa kanilang Ministry of Foreign Affairs. Walang patirang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Kahit sino, kahit saan, pwedeng maging bahagi ng pagbabalita. Si Shade lang lumirin ko na. Maging mapagmasid, i-share ang kwento gamit lang ang cellphone mo. Stop, Lord! Uy, nagkaprak yung nanay! Ito ang iba't ibang paraan para mag-submit ng mga video at litrato. Tandaan, always use #YouScoop. I-like at i-follow ang official page. Kwentong totoo, kwentong kapuso. YouScoop Plus. Most memorable coverage ko yung sinundan ko yung repolyo mula anihin sa Benguet hanggang ibenta sa Balintawak Market. Pilitan na silang anihin ito kesa naman daw mabulok at hindi mapakinabangan. Binili lang yon sa magsasaka ng 4 pesos per kilo. Pero nung binenta na sa Balintawak, 40 pesos na siya per kilo. Dahil nga hindi sila kumita ngayong anihan, uutang na naman ulit sila ng kanilang pampuhunan. After that coverage, may mga nag-message sa akin na, paano ba ma-reach yung farmer na in-interview mo? So hanggang ngayon, may nakikita na ako mga grupo na directly bumibili na sila sa mga magsasaka. Iniiwasan na nila yung mga middleman. At yun yung mga gusto kong ginagawang storya. Yung after mag-roll yun ng camera, after i-ere, may nangyayaring pagbabago doon sa buhay ng in-interview ko. At meron nangyayaring pagbabago sa society, sa community in general. GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Pinakabago unang balita ngayon. 26 years nang una sa balita. Yung nawala ng tirahan talaga po tinangay. Halos wala sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Hiring ni dating Pangulong Rodrigo. Tuloy ang pagbabantay ng GMA Integrated News. Ganito pa rin po kalaki yung apoy na tumututok sa Naroon kami kung nasaan ang balita. Anomalyang flood control project. Gawa ng pag-water cannon sa atin. Unang balita sa unang hirit. Nakita ng nephew ko, akala niya dust lang sa kortina. Mga 11 PM na siguro yon. Then, ang check niya ulit, so yun, nakita niya ang dalawang ulo.
Hawak na po ng pulisya ang umano'y gunman sa pagpaslang sa isang pulis na itinapon sa septic tank. Itinuturing na mastermind sa krimen ang isang drug lord na kabilang sa mga high-value individual ng Bulacan. Nakatutok si Marisol Abdurama. So ngayon, may karapatan kang manahimik. Kung ano man ang iyong sasabihin, pwede magamit laban o pabor sa iyo. Sa Tagum, Davao del Norte, naaresto ang umunoy pumatay kay Police Staff Sergeant Renato Casaway Jr., ang pulis na dinispatcha sa loob ng isang septic tank. Ayon sa pulisya, nagbalak pa itong mag-abroad kung hindi natunton itong Miyerkules ng umaga sa tulong ng mag-asawang residente sa lugar. Bagaman naunang napaulat na asset siya ng pinatay na pulis, sinasabi ngayon ng pulisya ng Bulacan kung saan nangyari ang krimen na force multiplier talaga ng pulisya ang suspect at hindi asset. Na-recover na rin sa Malolos, Bulacan ang 9mm pistol ng suspect. January 24, nang mapaulat na nawawala ang nasabing pulis, pero January 31 na siya natagpuan sa isang septic tank sa Malolos, Bulacan. Hindi pa rin masabi ang motibo sa pagpatay sa kanya, pero sinisilip pa rin kung may kinalaman ito sa pagiging pulis niya. How is the victim related to the suspect, Pete? Tinitignan namin naman kung bakit nga rin may ganung aspeto. Yung biktima went through that area kasi ngayon yung kanilang place of drug trade. So na-penetrate niya. In his affidavit, the same naman po rin yung flow ng resulta. Because it is all about the actions and the accomplishment of Staff Sergeant Casaway doon sa kanilang drug trade. Ayon sa Bulacan PNP, kabilang sa mga itinuturing na high-value individual at dati nang may mga kaso na may kinalaman sa droga ang sinasabing mastermind sa pagpatay sa pulis. Kabilang sa mga kaso ang isa noong 2019 at dalawa noong 2023. May isa pang suspect na sumuko sa mismong provincial director ng Bulacan at isa pang sumuko naman sa hepe ng Malolos Police. Kaya 7 na ang suspect na hawak ng mga otoridad. Lahat sila nagpositibo sa droga at sinampahan na ng mga kaukulang reklamo. 4 pa ang hinahanap. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nangibabaw po ang kabayanihan ng mga pulis na pasahero ng MV Trisha Kirsten 3 habang naghihintay ng tulong at nagpapalutang-lutang sa dagat. Ang kanilang kwento, tinutukan ni John Consulta. Ilang minuto bago lumubog ang MV Trisha Kirsten 3, kita ang pagsusuot ng life vest ng mga pasahero, kabilang ang 10 pulis ng Police Regional Office 9. Pasado 1:00 ng madaling araw, makikitang nakalutang na sa dagat ang mga pasahero. Maririnig ang paulit-ulit na pagpito para makatawag ng saklolo. Pero naging mahirap daw ang sitwasyon dahil bukod sa matinding lamig ng dagat, humalo na rin ang krudo mula sa lumubog na barko. Kaya ang ilang mga pulis gumawa ng paraan para masagip ang ilang mga sugatan at nahihirapan lang huminga, kabilang ang ilang bata. May nakuha akong chichirya doon na 2 bundle. Yun yung itinali ko muna, pagkatali ko, sabi ko sa kanya, dito ka kumapit. Hindi yan lulubog. Kung habang lumalangoy kami, may nakita kaming aparatus, yung tinatawag nilang parang floating boat na yun, ma'am, yung aparatus na yun. Tapos dinala ko siya doon. Kasi yung aparatus na yun, ma'am, is may hawakan siya sa gilid. Palagi ko silang kinakausap, minomotivate ko sila na magsusurvive talaga. Magsusurvive tayo dito. Yung sinasabihan ko sila na, huwag kayong mag-alala, andyan na ang rescue, malapit na, may rescue na. Ang isa sa mga pulis naman, may natatanaw daw na isla mula sa kanilang lugar. Kaya pilit daw niya itong nilangoy para makahingi ng tulong. Lumabog na yung barko, may nakita akong island, ma'am, na klaro yung ilaw, ma'am, pati yung island is maitim. Ibig sabihin, malapit talaga. So, ang purpose ko doon, ma'am, is para makahingi ng tulong. Sa gitna ng trahedya, isang pulis ang nasawi. Proud po ako sa mga heroic deeds nila. Sa halip na iligtas ang kanilang mga sarili, mas pinili ng ating mga pulis na tumulong sa pagsagip sa humigit kumulang na 30 survivors. Gagawaran sa Lunes ng medalya ng kadakilaan ang 9 na pulis.
Ngayong araw, ipinagpatuloy ang search and rescue activities. Muli ring lumusong ang mga technical diver para sa external scanning ng barko at para alamin kung nasaan ang mga lagusan. Nananatili sa 45 ang bilang ng mga nakukuhang bangkay habang 316 ang nailigtas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mas lalo raw ginanahan ng Philippine Coast Guard na bantayan ang teritoryo ng bansa. Sagot po yan ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, sa naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up anya ang Kalayaan Island Group. Giit ni Tariela, hindi apektado ang moral ng PCG sa pahayag ng senador. Nauna nang nilinaw ni Marcoleta na hindi niya sinabing ipamigay ang Kalayaan Island Group. I'm not really sure whether Senator Marcoleta was able to visit Pag-asa Island. Ang dahilan kung bakit natin ito pinapanindigan, kung bakit natin ito dapat ipaglaban, hindi lamang dahil sa naaayon ito sa batas, but primarily because we know for a fact na may kababayan tayo dito. May mga kabataang Pilipino na nandito ngayon na naniniwirahan. Nagsama-sama sa isang pulong sina Naga Mayor Leni Robredo at ilang mambabatas na bahagi ng oposisyon. Sa social media post ni Robredo, kasama niya sa litrato sina dating Senador Franklin Drilon, Akbayan Party List Representative Chel Diokno, Senador Risa Ontiveros, Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at dating Budget Secretary Butch Abad. Sabi ni Robredo, mula 2022, ngayon lang daw ulit siya nagkaroon ng pagkakataon para sa isang lunch out. Kasama ang mga taong nakasama raw niya sa maraming laban. May kanya-kanya ring bersyon ng post sina Senator Pangilinan at Aquino pero walang nabanggit na dahilan ng kanilang pagsasama-sama. Ang mga kasama ni Robredo ay mga kaalyadong sumuporta sa kanya noong eleksyon 2022. Up next, Ashley Ortega excited na sa kanyang GMA Afternoon Prime Comeback. At ang touching moment ng isang lola at ng kanyang favorite apo. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Excellence recognized on the world stage. A seasoned professional, full of authority and charisma. From the bottom of my heart, a huge thank you. All around the world, we cover stories that make us angry, sad, triumphant, and glad. But our job as journalists is to harness all these emotions and turn them into positive action. Do everything possible to turn in the best work and be grateful every day. Congratulations, Vicky Morales, AIB Presenter of the Year. Pawang katotohanan lamang. Doon tayo tututok At sa paraan na talagang maintindihan nila ang bawat Pilipino para ipakita sa kanila kung ano ang tama at ano ang hindi. GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Mga kapuso, tuloy nang nag-dissipate o nawala ang low-pressure area na dating bagyong Basyang.
Ayon po sa Pag-asa, sa ngayon, shear line ang nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, Northern at Eastern Samar. At nakakaapekto naman ang northeast monsoon sa natitirang bahagi ng Luzon. Gayon din sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija, Bulacan at natitirang bahagi ng Calabarzon. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Zambales, Camarines Norte, Oriental Mindoro at Palawan. May chance naman ng light to moderate rains sa Eastern Samar, Negros Occidental at Bohol. Habang light to intense rains naman ang posibleng maranasan sa Agusan del Norte at Agusan del Sur, sa Bukidnon, Cotabato at Davao Oriental. Posible ring ulanin bukas ang ilang bahagi ng Metro Manila. Wala po sa Cambodia si Charlie Atong Ang. Yan po ang kinumpirma ng Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation ng Cambodia. Sa isang pahayag, sinabi nilang walang record ang kanilang immigration na pumasok o lumabas sa kahit aling border checkpoint ng Cambodia si Ang, na wanted sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ang paglilinaw ay paraan nila iwaksi ang ilang ulat na nagpapahiwatig na nagtatago sa Cambodia si Ang at may mga pulis mula Pilipinas na ipinadala roon para siya'y tugisin. Sa isang text message, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na paniniwalaan nila ang pahayag ng Cambodia. Git niya, ang star witness na si Julie Patidongan ang nagbigay ng impormasyon na nasa Cambodia si Ang. Patuloy daw na tinutugis ng pulisya si Ang para mabigyang hustisya ang mahigit 100 nawawalang sabongero. Excited raw si Ashley Ortega sa kanyang pagbabalik afternoon prime matapos ang maraming taon. Narito ang aking chika. Thankful si Ashley Ortega sa magandang simula ng 2026. Kung sinulit niya daw ang bakasyon noong holiday season, trabaho agad ang kanyang focus sa pagpasok ng bagong taon. I'm happy na start pa lang ng month ng 2026, sobrang busy na agad. Yun naman yung gusto ko eh. Siyempre, it's a good problem. Medyo nakakapagod, pero fulfilling and satisfying naman. Bibida si Ashley bilang isang babaeng may mental condition sa upcoming afternoon drama series na Apoy sa Dugo, kung saan makakasama niya ang love team ni na Derek Monasterio at El Villanueva. Exciting daw ito para sa kanya dahil taon na ang binilang bago siya ulit nagka-project sa afternoon prime. I think show pa ata ni Bianca tsaka ni Miguel, nung love team pa sila dati. Pero ever since kasi puro prime time ako. But it's so good to be back. Yung story talaga is lagi may mga away-away. Yan yung gusto kong gawin. Sinabi ko naman sa'yo, Recently, guest si Ashley sa serye ng kanyang boyfriend na si Mabi Legaspi na Hating Kapatid, kung saan mapapanood ang crossover ng kanyang karakter mula sa Hating Kapatid patungo sa Apoy sa Dugo. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Thank you, Nelson. Hayahay ang buhay ng isang fur baby na sa gitna ng pagtulog, aba, hinatiran pa ng unan. Yan po, at iba pang mga cute moments ng mga fur babies sa Usapang Pets ni Darlene Kai. Mahangin sa labas, perfect moment para sa siesta ng asong si Baubi. Mas lalong nahimbing na ang tulog niya nang lagyan pa ng unan ni Lola Clarita. Mapapasana all ka na lang dahil hindi naman masyadong obvious na siya raw ang paboritong apo ni Lola. Ayon sa apo ni Lola Clarita, si Baubi ang unang fur baby ni Lola na ipinaampon sa kanila. Tunay na baby ang turing ni Lola Clarita sa alaga. Bukod sa sinusubuan, dinadamitan niya rin ito. Antok na at naghahanap ng tamang pwesto sa kanyang rocking chair ang French Bulldog na si Chico. At nang makahiga na, napapuntong hininga pa nga sabay ngiti. Kansyaw tuloy ng kanyang fur dad para bang napagod sa pagkayod si Chico. Pero ang totoo, na late nang uwi ang kanyang fur dad kaya antok na si Chico sa paghihintay sa kanya.
sweet kisses naman ng mga alaga ang gumigising sa mag-asawang ito sa Pasig City. Ayon sa fur parent na si Laika, hinihintay talaga ng mga alaga ang tunog ng alarm clock bago sila gisingin. Tila Rambo lang umaga pero puno ng saya. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Nakatuto kami 24 oras.